morning, Pilipinas! Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may pasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorms. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Alas 5 na po ng umaga. Bangon na po. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat sa mga oras sa ito. Tulong-tulong po tayo sa pagbangon muli mula po sa mga pagsubok. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi na importante kung ano ang iyong paniniwala, kung ano ang iyong kulay, estado o pinanggalingan. Lahat tayo ay magkakaisa at tatayo bilang isang bansa. Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo. Una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Makakasama nyo ngayong Webes ang umaga, October 17, 2013. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Sa ngayon po, balita po muna tayo mga kabayan. Kahapon po ay ninigre ng lindol ang Papua New Guinea. Ayon po sa USGS o US Geological Survey, ito po ay magnitude 6.8 at ang sentro nito ay nasa layong 64 kilometers west-southwest ng Panguna, Papua New Guinea at may lalim po ito na 54.1 kilometers o katumbas po yan ng 33.6 miles. Samantala, dito naman po tayo sa Pilipinas. Matapos maramdaman ang magnitude 7.2 na lindol sa Visayas nitong Martes, patuloy pa rin tayo sa pag-monitor sa mga updates ng iba't ibang ahensya ukol po sa naging epekto nito sa ating mga kababayan. Ayon nga po sa NDRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council, as of October 16 o yan po ay kahapon 5 p.m., nakapagtala na ang PHIVOLCS ng 941 na aftershocks at 21 rito ang naramdaman. Para naman po sa casualties, kahapon po ay umabot na ng 144 na katao ang nasawi. 291 naman po ang nawawala at 23 at dito naman po 23 po ang nawawala at ang sugatan po ay 291. Tatlo po ang na-rescue sa probinsya ng Cebu, Bohol at Siquijor. Para naman po sa affected population, higit 593,000 families o katumbas po yan ang higit 3 milyong katao ang apektado sa 971 barangays sa Region 7. Para naman po sa halaga ng pinsala, umabot na ito ng higit 75 million pesos. Kahapon rin po ay naibalik na ang 67% ng power supply, yan po ay sa probinsya ng Bohol. Nasa ilalim pa rin po ng state of calamity ang probinsya ng Bohol at pati na rin po ang Cebu. Sa iba pang balita, as of 1:04 AM kanina, niyanig po ulit ng magnitude 4.6 na lindol ang Bohol at ang sentro nito ay nasa layong 32 kilometers northeast ng Tagbilaran City. May lalim po ito na 5 kilometers at naramdaman ng intensity 4 sa Tagbilaran City. Ayon naman po sa PHIVOLCS, ito po ay itinuturing na aftershock pa rin ng nangyaring magnitude 7.2 na lindol nitong nakaraang Martes. Tutok lamang po kayo dito po sa Telebisyon ng Bayan para po sa ibang impormasyon at updates tungkol po dito sa mga epekto nitong nangyaring malakas na lindol nitong Martes. Dito nga po yan sa Visayas. At ngayon po para po malaman naman natin ang update tungkol naman sa lagay ng ating panahon, makakasama po natin si Mr. Fernando Cada na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Cada. Good morning din sa iyo, Amor, at magandang umaga sa ating mga tagapanood ng Panahon TV. Mr. Cada, kahapon po ay naging maulan po ang ilang bahagi ng ating bansa, pati na rin po dito sa Metro Manila, lalong-lalo na po noong hapon at saka po noong gabi. So ngayon po ba, ngayong araw nito ng Huwebes, magpapatuloy ba ang ganitong klase ng lagay ng ating panahon at ano po ba ang laman ng inyong 5 AM weather forecast para sa araw na ito? Para sa araw na ito ay patuloy na umiiral ang ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone at ito ay nakakaapekto dito po sa malaking bahagi ng Kabisayaan,
Mindanao at ng Palawan. Sa ating pagtaya, ang mga lugar na kung saan may mga mahina hanggang katamtamang pag-ulan ay ito pong Calabarzon, Mimaropa, gayon din ang malaking bahagi ng Kabisayaan at ang Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at ang Caraga. Samantala, dito sa Metro Manila, asahan rin natin yung mga pag-ulan pero mga mahihina na lamang. Partly to cloudy skies ang posible nating maranasan at gayon din sa natitirang bahagi ng ating bansa. Mr. Kada, kung titingnan po natin ito pong empty-sat imagery o yung pong inyong nasa background ngayon po, no, makikita po natin na meron po mga malalaking kaulapan dito po sa silangang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ba isa ng bagyo ngayon? At ano po ba yung nakikitang development na pag-asa dito? Paano po ba ito kikilos sa mga susunod na mga araw? Sa ngayon, base dito sa ating satellite, makikita natin dito sa may bahaging likuran na kung saan nadyan yung mga cloudiness. So ito ngayon ay isang ganap na tropical storm na. Ito ay nasa labas pa ng parat malapit sa may bahagi ng Guam. Ito ay may pangalang Tropical Storm Francisco. Yan ang kanyang international name at gumagalaw siya sa direksyong north-northwest sa bilis na 15 km per hour. Kasalukuyan ay nandun pa rin siya sa karagatan at may posible pang maging isang ganap na typhoon. Sa ngayon ay hindi naman pa ito makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At pagsapit ng Lunes, doon natin yung sa ating pagtaya na papasok sa ating PAR. At kung ito ay pumasok, halos doon lamang sa may dulong bahagi ng ating boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung ito nga ay pumasok, ito ay papangalanan nating si Bagyong Urduha. Okay, so by Monday po mga kabayan ay posible po na meron na naman tayong bantayan na panibagong bagyo at ito nga po ay kung sakaling pumasok dito sa ating PAR ay tatawagin po natin at bibigyan natin ang local name na Urduha. Kaya po ito po sana po ay hindi naman matuloy ang pagpasok nito, no? Kaya patuloy po tayo magbantay dito po sa lagay ng ating panahon. Mr. Kada, regular na rin po tayo sa pagmamonitor sa lagay naman ng ating mga karagatan. So ngayon po ba, hanggang ngayon po nga araw na ito ng Huwebes, meron pa rin po ba tayo nakataas na gale warning at bakit po kahit wala na pong bagyo o anumang low pressure area na umira dito sa ating PAR ngayon ay meron pa rin kayong ibinibigay na ganitong babala at saan-saan po ba ito? Sa ngayon ay nakataas pa rin ang ating tinatawag na gale warning. Kahit wala tayong bagyo o low pressure area, kung malakas ang ating hangin. Lalong-lalo ngayon, ito yung ating analysis ng ating hangin. Makikita natin dito sa may northern seaboard ng Northern Luzon, yung kulay green at dilaw. Ibig sabihin, mataas ang pag-alon ng mga karagatan na yan, kaya nag-issue pa rin tayo ng gale warning sa northern seaboard ng Northern Luzon. Ito ay yung malaking bahagi ng Batanes at Calayan Group of Island at yung northern coast ng Cagayan at ng Ilocos. So mapanganib pa rin ang maglayag dyan, lalong-lalo na po sa mga maliliit na sasakyang pandagat, lalong-lalo na po yung mga ating mga kababayan na gustong pumalaot, huwag po munang maglayag dahil napakadelikado po. Dahil ang dahilan po niyan ay yung pong hangin na dulot ng northeasterly southwest wind flow o yung pong ating tinatawag na malakas na hangin na unti-unti na nating nararamdaman at yun ang tinatawag nating pagbugso ng hanging amihan. At eto naman po, Mr. Kada, nitong mga nakaraang buwan po, no, naranasan po ang mga pagbaha dito po sa ilang bahagi ng bansa, lalong-lalo na po sa Central Luzon at pati na rin po dito sa Metro Manila. Yan naman po ay dahil dito sa kasagsagan ng hanging habagat o yung southwest monsoon. At nitong mga nakaraang linggo naman po, nakaranas rin ng pagbaha ito namang ating mga kababayan sa may Mindanao area. Pero ito naman po ay dahil naman sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone. So makikita po natin na ito pong dalawang weather systems na ito ang talagang nagpaulan dito sa ating bansa nitong mga nakalipas sa araw at hanggang ngayon nga po ay nagpapaulan pa rin itong ITCZ. Pero kung pag-uusapan po natin o kung pagkakaroon po tayo ng comparison dito po sa dalawang weather systems na ito, in terms of rainfall amount, ano po ba yung merong mas pinakamaraming dalang pag-ulan? Ito po ba ang ITCZ o yung ating hanging habagat? Sa ngayon ay kung ikukumpara natin ang dami ng ulan ng tinatawag nating habagat at ITCZ, depende yan kung sa tinatawag nating intensity at duration ng dalawang weather system. Kung halimbawa talagang enhance ang ating southwest monsoon o habagat, talagang malakas ang mga pag-ulan. Samantala kung ang ITCZ ay patuloy na umiiral sa isang lugar, lalo na sa Kabisayan at Mindanao, kung nandyan yung kanyang axis o kaulapan sa loob ng maraming linggo, ay marami ring pag-ulan ang ating posibleng maranasan. Base nga dito sa ating ginawang graph analysis ng mga pag-ulan, ito yung sa
taas na bahagi, ito yung ating ulan na dulot ng habagat nitong nakaraang Setyembre. Samantalang ito naman yung ating ulan na dulot naman ng ITGC sa Mindanao. Makikita na natin dito na halos nung September 21, 22, talagang mataas ang mga pag-ulan, lalong-lalo na dun sa may area ng Ibas, Zambales at dulot ito ng habagat. At nangyari lang yun sa loob ng isang araw na napakalakas ng ulan at almost malakas pang pag-ulan sa dapat ibagsak nito sa loob ng isang buwan. Kaya talagang nagpabaha. Samantalang yung ITCC naman ang nagdulot ng pagbaha sa Mindanao, makikita natin noong October 4 hanggang October 8, may sunod-sunod na pag-ulan. Hindi ito kalakasan pero dire-diretso ang mga pag-ulan. Kung ang karakteristik ng ITCC ay maraming pag-ulan, sa loob ng matagal na araw ay magtutulot ito ng mga pagbaha. So ito yung ating comparison analysis dito sa ulan na sa Central Luzon na dulot ng habagat at dito naman sa Mindanao na nagdulot din ng pagbaha na dulot naman ng Intertropical Convergence Zone. So ayan po mga kabay, nabigyan linaw po ni Mr. Cada na kung gusto po nating tingnan kung ano po yung merong dala na mas pinakamaraming pag-ulan dito po sa weather system sa ITCZ at Southwest Monsoon, ito naman po ay depende sa kanilang intensity at pati rin po sa duration o kung gaano katagal po ito umiral at naging dominante dito po sa specific area. Ayan, maraming salamat po Mr. Cada sa bilahang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang po bang maipapayo para sa ating mga manonood? Para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na puro kalamidad ang dumadating sa ating bansa, katulad ng lindol, nandyan ang bagyo, ang habagat, ang maraming pag-ulan. Dapat lagi tayong maging alerto, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang mga kalamidad na yan ay hindi natin na talagang masyadong naipipredict dahil yan ay kalikasan. Ang maging importante, lagi tayong handa sapagkat nga may kasabihan tayo, ang taong laging handa, sa sakuna ay walang panama. Ayan nga po, maraming salamat po ulit Mr. Cada. Natunghin nga po natin si Mr. Fernando Cada na weather forecaster ng Pag-asa. O mga kabayan, tutok pong mabuti sa bawat bahagi ng aming programa dahil mamaya malalaman nyo na ang question of the day. Make sure na masubaybayan mo kami mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga para masagot mo ang aming katanungan. Ngayon dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw, yan po ay 5:48 AM at tulubog naman po yan 5:35 PM. Para po sa ating moonrise, yan po ay 4:18 PM. Moonset naman po ay 3:59 AM at ang ating illumination ay 95%. At para naman po sa ating face of the moon, magkakaroon po tayo ng full moon sa darating na October 19. Para naman po sa ating tidal predictions, ito po ay courtesy of Namria. High tide po natin 8:48 PM, yan po ay 0.82 meters. At ang low tide naman po natin ay 2:19 AM, 0.31 meters. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.